nagtipon sa sala ang 3 anak na lalaki ng negosyanteng si Edwin Chua. Ipinatawag sila ng kanilang ama na may edad na dahil may importanteng sasabihin ang mga ito sa kanya. Ang tagal naman ni Dad, inis na sabi ng panganay na anak. May mahalaga pa akong meeting, tapos pinaghihintay niya pa ako. Ano bang problema na patandang yun? Sabi naman ng pangalawa sa magkakapatid. Ilang sandali pa nga ay lumitaw ang matandang lalaki na sakay ng isang wheelchair. Ipinatawag na matandang lalaki ang kanyang mga anak para sabihin may sakit siya at wala ng yaman. Gustong subukan ng matandang lalaki ang kanyang mga anak. Gusto niyang malaman kung sino ba ang tunay na may concern sa kanya at kung sino nga ba ang karapat-dapat na bigyan niya ng mana. Ano nangyari sa'yo? Mukhang naghihingalo ka na ah. Tumatawang sabi na bunso sa magkakapatid. Nagtawanan ang 3 anak niya at doon pa lang ay medyo na-disappoint na ang matanda. Bakit po kami pinatawag? Tanong ng panganay. Bibigyan mo na kami ng mana? Sabi naman ng bunso. Huminga ng malalim ang matandang lalaki. Nais ko lang ipaalam na may sakit ako. Sabi ng matandang lalaki. Tila nawalan naman ng gana ang kanyang mga anak. Hindi lang yun. Dahil nawalan na rin ako ng kayamanan. Nalugi ang negosyo ko kaya wala na akong maipapamahagi pa sa inyong 3. Ano? Gulat na sabi ng pangalawa. Wala ka ng kayamanan? Aba, ano bang magiging silbi mo sa amin? Dad, ipinatawag mo kami para lang sabihin na wala ka ng kayamanan at may sakit ka? Natawa ang bunso. Aba Dad, hindi na namin responsibilidad ang kalusugan mo. Kaya nga kami bumuko dahil ayaw namin na maging pabigat ka sa amin. At saka Dad, ikaw na dapat ang bahala sa sarili mo dahil hindi na kami nangihingi sa'yo. Sabi ng panganay. Sa iba ka mang istorbo, wag sa amin. Dahil masaya na kami na wala ka sa buhay namin. Parang dinurog ang puso ng matandang lalaki dahil sa sinabi ng kanyang mga anak. Hindi niya lubos akalain na ganito ang magiging reaksyon ng mga ito. Hindi makapaniwala ang matandang lalaki na ang mga anak niyang pinalaki ng busog sa pagmamahal ay parang basura na lamang siyang itatapon dahil lang sa wala na siyang pera. Ang dating malambing niyang mga anak at nangakong aalagaan siya hanggang sa pagtanda ay mga naging gahaman na. Hindi niyo po dapat sinasabi ang ganyan sa ama niyo. Lahat sila ay napalingon sa lalaki nagsalita. Ito ang hardinerong binata na matandang lalaki. Hindi po sukatan ang pera para lang masabi niyong importante ang isang tao. Sino ka bang hampas lupa ka ha? Galit na tanong ng panganay na anak. Pasensya na po kung nangingialam po ako. Sagot ng binatang hardinero. Hindi ko lang po kasi kinaya ang mga narinig ko. Hindi ko po kinaya na parang basura niyo lang na pababayaan si Sir Edwin. Kahit po alam niyong may sakit siya. Hindi porket umalis kayo sa puder niya, ay hindi niyo na po siya responsibilidad. Sana naman po, kahit sa pag-aalaga ay maibalik niyo ang mga ginawa sa inyo ng ama niyo. Mabait po si Sir Edwin. Palagi niya pong nakukwento sa akin na sana dumating ang araw na mahalin siya muli ng kanyang mga anak. Wala kami pakialam sa mga drama niyo sa buhay. Sabi ng pangalawa bago tumayo. Kung gusto mo, ikaw ang mag-alaga dyan sa matandang yan. Diyan na kayong dalawa. Padabog itong lumabas sa bahay. Sumunod naman dito ang dalawa nitong kapatid. Napaluhan na lamang ang matandang lalaki habang nakatanaw sa pinto na nilabasan ng kanyang 3 anak. Masakit para sa matandang lalaki ang inasta ng mga anak niya. Hindi niya akalain na ganito talaga ang mangyayari. Sa ngayon, wala nang magawa ang matandang lalaki kundi ang alalahanin na lamang ang masasayang araw niya kasama ang mga mapagmahal niyang anak noon. Sir, okay lang po umiyak. Sabi ng binata bago yakapin ang kanyang amo. Pasensya po at nakialam po ako. Hindi ko lang po kasi natiis eh. Maswerte nga po sila kasi may tatay silang sobrang nag-aalala sa kanila at iniisip sila. Hindi po kasi ganyan ng tatay ko. Yung tatay ko po kasi,
at masamang bisyo lang. Maraming salamat, Kapo. Sabi na matanda bago magpunas ng luha. Maraming salamat dahil nauunawaan mo ang nararamdaman ko. Wala po yun, sir. Sagot ni Gabo at ngumiti. Kung hindi po kayo kayang alagaan ng mga anak nyo, ako po ang mag-aalaga sa inyo. Susuklian ko po ang mga kabutihang ibinigay nyo sa akin. Napangiti lamang si Edwin Chua at tumango. Sa pagpapanggap ni Edwin Chua tungkol sa pagkawala ng kayamanan niya, ang kasinungalingan, ang tungkol naman sa kalusugan niyang hindi maganda ay totoo. May taning ang buhay ng matandang lalaki, kaya gusto niyang makasama ang mga anak, ngunit ayaw ng mga ito, kaya parang balewala lang ang ginawa ng matandang lalaki. Sa pagdaan ng mga araw, palagi pa rin minemessage ni Edwin ang kanyang mga anak para kamustahin at papuntahin sa bahay niya, pero ang sagot ng mga ito ay palaging busy o hindi kaya ay walang pakialam. Sumapit ang kaarawan ng matanda at mas lalo siya naging matamlay. Naisip naman ni Gabo na handaan ng sorpresa ang matandang lalaki. Kinuha ni Gabo ang kanyang ipon at nagtungo sa palengke para mamili ng pangpansit at pangdekorasyon. Para kasi kay Gabo parang ama na rin niya ang matandang lalaki, kaya gusto niyang iparamdam dito na kahit papaano ay may kakampi pa rin siya. Ate, magkano po yung maliit na cake? Tanong ni Gabo bago ituro ang chocolate cake. $250 po, sagot ng tindera. Napatingin muna si Gabo sa kanyang pera bago bilhin iyon. Nag-iipon si Gabo para sana makabalik siya sa eskwela, pero para sa kanya, nakakaipon pa rin ulit siya. Mas mahalaga kay Gabo ngayon na mapasaya niya ang matandang lalaki. Pagkatapos mamili ni Gabo ay bumalik na siya sa bahay. Doon niya iniluto lahat sa tinutuluyan niya sa likod bahay. Inaayos niya ang mga dekorasyon habang nagluluto siya. Anong ginagawa mo? Tanong ng security guard sa bahay. Pinagluluto si sir. Sagot ni Gabo at ngumiti. Tara, tulungan mo ko. Pasayin natin si sir. Tumango lamang ito at nagtawag pa ng mga kasamahan. Nang maihanda nila lahat, nagtungo si Gabo sa kwarto ng matandang lalaki. Sir Edwin, kumatok muna si Gabo bago buksan ang pinto. Nakita niya ang patandang lalaki nakaupo sa wheelchair. Hawak ang family picture nila. Nakaramdam naman ng lungkot si Gabo na makita ang ganoong senaryo. Gabo, ngumiti ito sa kanya kahit halatang hindi ito masaya. May kailangan ka ba? Lumapit si Gabo sa matandang lalaki. Talagang 100% energy si Gabo para mahawaan niya matandang lalaki. Sir Edwin, tara po sa likod bahay. Ayon ni Gabo sa matandang lalaki. Gusto ko lang magpahinga, sagot ng matandang lalaki. Hindi pwede yun, sir. Sagot ni Gabo bago hawakan ang wheelchair ng matanda. Birthday mo, sir, kaya dapat happy-happy tayo. Wala nang nagawa ang matandang lalaki nang itulak ng ni Gabo ang kanyang wheelchair palabas ng kwarto. Dinala siya nito sa likod bahay at natigilan nang may nakitang nakahanda doon para sa kanya. Happy birthday, Sir Edwin! Masiglang bati ang lahat ng katiwala niya sa bahay. Hindi naman maiwasang maluha ng matandang lalaki. Hindi niya lubos akalain na sa hindi niya pakadugo mararanasan ng ganyong kasiyahan. Maraming salamat. Umiiyak na sabi ni Edwin. Happy birthday, sir. Sabi ni Gabo at ngumiti. Pasensya na po. Pansit lang po ang nakayanan ng budget ko. At hindi po mamahalin ang cake ko. Kaya sana ay magustuhan niyo pa rin. Salamat, Gabo. Tugon na matanda sa kanya. Ngumiti lang si Gabo bago ayain ang mga kasamahan na kantahan nila ang matandang lalaki. Buong araw ay pinasaya ni Gabo ang matandang lalaki. Pinaramdam niya sa matanda na marami nagmamahal sa kanya kahit hindi naman sila magkakadugo. Hindi naman maipaliwanag ang sayang nararamdaman ni Edwin dahil pakiramdam niya ay muling nabuo ang kanyang buhay. Sa mga nagdaang araw, patuloy na pinasaya ni Gabo si Edwin. At sa mga nagdaang araw ding iyon ay mas lumala ang kalagayan ng matandang lalaki.
Naisipan nang ipatawag na matandang lalaki ang kanyang attorney para maihabilin niya ang kanyang mga yaman at ari-arian. Nararamdaman kasi na matanda na hindi na siya tatagal. Sir, sigurado po kayo? Tanong ng attorney na matanda. Tumango lamang ang matandang nanghihina. Sigurado kasi ang matanda na tama siya ng taong napili. Sigurado siya sa desisyon niya at hindi na iyon magbabago pa. Dumating ang araw na pinakamasakit para kay Gabo. Na maalam ang matandang lalaki. Siya at ang mga kasamahan niya sa trabaho ang nag-ayos ng lamay dahil hindi nagpakita ang mga anak nito. Hindi tuloy maiwasan magalit ni Gabo sa mga anak ng matandang lalaki. Kahit wala siyang karapatan, hindi siya makapaniwala na talagang kinalimutan ng mga ito ang kanilang amang mapagmahal. Hanggang sa mailibing ang matandang lalaki, ay wala talagang lumitaw kahit isa sa mga anak nito, kaya mas lalo siyang na-disappoint. Lumitaw ang mga anak nito nang mailibing ang matanda. Kasama nila ang attorney na matanda. Ngayon kayo nagpakita. Kung kailan wala na ang daddy niyo. Hindi napigil ang sabi ni Gabo. Hindi man lang kayo pumunta sa lamay niya o libing niya. Anong klaseng anak kayo? Hindi naman mabubuhay ang matandang yun kung pumunta kami. Sagot ng bunsong anak. Akmang susugurin ito ni Gabo pero inawat siya ng mga kasamahan niya. Gustong suntukin ni Gabo ang mga ito at baka sakaling magising ang mga ito sa kanilang mga katangahan. Wala kang alam sa ginagawa namin ha. Hardinero ka lang dito. Inis na sabi ng pangalawa. Ngayong wala na si Dad, umalis na kayong lahat dito. Wala na kaming pakialam sa inyo. Lalo ka ng hardinero ka. Sabi ng panganay. Wala kayong karapatang paalisin sila, lalo na si Gabo. Sabat ng attorney bago ilabas ang isang papeles. Ang mga pamanang iniwan ni Sir Edwin ay iniwan niya lahat kay Gabo, kabilang ang bahay ni ito. Iniwan niya rin ang mga katiwala sa bahay at kayong tatlo ay makakatanggap lang ng tig 10,000. What? Akala ko ba wala ng pera matandang yun? Inis na tanong ng panganay. Sinabi niya lamang yun para masubukan kayo. Sagot ng attorney. Hindi pwede yun. Reklamo ng pangalawa. Kami ang anak. Sa amin dapat ang kayamanan niya. Siguro sinadya mo to, no? Dahil alam mong may pera si Dad. Sabi ng bunso kay Gabo. Huwag niyo akong igaya sa mga kagaya niyong gahaman. Galit na sabi ni Gabo. Wala akong pakialam sa kayamanan. Wala na kayong magagawang magkakapatid. Kasalanan niyo rin naman. Sabi ng attorney. Pagkatapos siyang ginawa niyo kay Sir Edwin, maswerte pa kayo at iniwanan niya kayo kahit papaano. Galit na umalis lamang ang magkakapatid na may kasama pang pagbabanta kay Gabo. Gabo, ikaw nang bahala sa mga iniwan ni Sir Edwin. Sabi ng attorney. Sobrang tiwala niya sa'yo, kaya wag mo sirain ha? Opo, attorney. Salamat po. Tugon ni Gabo at malaking ngumiti. Dahil sa responsibilidad na naiwan kay Gabo, naisip niya munang bumalik sa pag-aaral at mag-aral sa business para may alam siya. Nag-aral mabuti si Gabo at nagpursige kahit mahirap. Nang makatapos si Gabo, ay pinatakbo na niya ang mga business na naiwan ng matandang lalaki. Masaya si Gabo dahil lumago iyon. Marunong din kasi makisama si Gabo at hindi mapili kaya marami ang tumutulong sa kanya. Ang mga anak naman ng matandang lalaki ay pilit pinababagsak si Gabo pero sa halip sila ang bumabagsak. Walang bakas ng pagsisisi sa mga anak ng matandang lalaki kaya sobrang disappointed si Gabo. Sir, naging matagumpay po tayo. Pagkausap ni Gabo sa libingan ng matandang lalaki. Sir Edwin, pangako pong mas pag-iigihan ko pa. Malaking responsibilidad po itong naiwan nyo. Kaya pangako, hindi ko ito sisirain. Lalo na ang tiwala nyo.
Maraming salamat po ulit, Sir Edwin. Sumaludo rito si Gabo habang nakangiti. Hindi lahat ng kadugo mo ay totoo sa'yo at tutulungan ka. Minsan, kung sino pa ang hindi mo kadugo, sila pa ang tutulong sa'yo at tunay na magmamalasakit. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!